Malaking kalokohan ni Vice President Sara Duterte na bisto na ngayon ng Kamara. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Hello, what's up guys? Nako, masyado pong magulo itong politika sa Pilipinas, no? Kaya kalma lamang po tayo, mga sangkay, no? Ako, kalma lang ako, kahit po anong nangyayari dyan. Hindi naman na po ako tulad dati na masyado po tayong panatiko sa mga politikong ito. So ngayon kasi, mga sangkay, no? Masyadong mainit dahil nga po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na nakabinbin sa Senado. At ngayon, mga sangkay, mukhang tinatabla po ito ng mga senador na siyempre ito po ay mga kakampi ni VP Sara ngayon. Kaya naman may balita po mga sangkay, ito ang balita ngayon. Ayan po, tinapos na, ayon dito sa report, tinapos na ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang investigasyon nito kaugnay sa irregularidad na sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Masyado pong mainit to mga sangkay ngayon kasi nga po marami ang nag-aabang kung kailan po mag-uumpisa ang impeachment complaint na ito. Kung kailan po magsisimula talaga itong impeachment trial. So, tapos na mga sangkay sa Kamara. Yan po, tinapos na po ang investigasyon sa confidential funds. Ito po ang mga nabisto mga sangkay ng mga kongresista kay VP Sara. Itong patungkol po sa mga matitinding na discovery nila mga sangkay tungkol sa malaking budget na inilatag po kay VP Sara. Ngayon, marami ang nainanawagan mga sangkay na ipagpatuloy na daw po ito doon sa Senado. Kumbaga nasa kanila na po mga sangkay kung ano ang gagawin nila doon. Sa isa sa mga pagdinig ay lumabas ang pangalang Mary Grace Piatos na isa sa mga tumanggap ng confidential funds batay sa acknowledgement receipt na isinumiti ng tanggapan ni Duterte sa Commission on Audit bilang katibayan ng paggastos ng pondo. Ito ay kapangalan ng isang kainan o restaurant mga sangkay at isang chicheria. Kaya nga po nagiging katawagan po ito ngayon kay VP Sara itong patungkol po sa Piatos. Si Piatos ay walang record na sa database ng Philippine Statistics Authority. Marami pang questionableng pangalan na tumanggap ng confidential funds ang lumabas. Ang resulta ng investigasyon ay bahagi ng impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ako guys kung ako ang inyong tatanungin mga sangkay, simulat sa pool naman, 'di ba? Sinasabi ko talaga hindi po ako pabor dito sa impeachment complaint. But since naipasa na po ito mga sangkay doon sa Senado, ang opinion ko dyan, no, para talaga magkaalaman na kung ano talagang totoo. Kasi kung malinis naman po si Sara Duterte, wala naman po talagang mangyayari sa kanya na, kumbaga, hindi po siya dito malulubog. Lalong-lalo na, ito liamado si VP Sara. Marami pong mga senador ang papabor sa kanya. Diba? How much more kung wala talaga siyang kasalanan, diba? Kasi ganito lang yan para malinis na rin po ang pangalan ni VP Sara. I'm not saying na, kumbaga, guilty na si VP Sara. No. Ang Senado, ang magiging platform ni Vice President Sara Duterte para sabihin kung ano ang totoo. Diba? Para po malaman ng taong bayan, wala naman palang kasalanan si VP Sara, diba? Di pagkatapos ng impeachment trial, panalo si VP Sara. Ano mangyayari? Di yung mga nag-akusa ang babalikan dyan. Diba? Sino ba yung mga nag-akusa dyan, mga sangkay? Di yung mga, alam nyo na yan. Diba? Yung mga kamakaliwa. Sila naman po ang nag-ano niyan, mga sangkay, nagtulay kung bakit po nagtuloy-tuloy po ito ngayon na impeachment laban po kay VP Sara. Pero even si VP Sara, diba? Sinasabi po niya mga sangkay na okay daw siya. Mas okay nga yun na magkaroon po ng impeachment trial kasi mas maisisiwalat niya kung ano talaga yung totoo. Yung tunay na nangyari. Kung siya ba talaga ay kurap. Mas maipapakita niya mga sangkay kung ano ba talaga ang katotohanan. Di po ba? Ngayon, ang problema, ito yung balita mga sangkay.
mukhang nilalaglag po itong impeachment complaint. Mayroon pong nagpapakalat mga sangkay ng isa pong papel, resolution, para ibasura ang impeachment complaint. Pero para labo nun. Bakit kailangan ibasura? No? Ako, hindi po ako pabor sa impeachment complaint. From the very start, nung naging usapan po itong impeachment trial ni VP Sara, hindi na po tayo pabor. But since andun na yun sa Senado, kailangan po talaga dyan nila mag-take ng action, mga sangkay. Ang problema, parang itong mga nagtatawag na wag na i-impeach si VP Sara, basura na lang yan. Mukhang labo. Parang ang pagkakaintindi ko dito, guilty si VP Sara kasi hindi niya po ba ipaliwanag yung kanyang sarili, di ba? O ito, panoorin natin. Inako ni Senador Bato de la Rosa ang umiikot na draft resolution para ibasura ang impeachment kay VP Sara Duterte. At live po mula sa Senado, nauna sa balitang yan si Camille Samonte. Camille, anong sabi ni Senator Bato? Namin naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na siya ang nagbaikot ng draft resolution para ipabasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit may ganyan, sir? Diba? Ano ba? Ba't sila natatakot kung wala silang kasalanan? Kung wala si VP Sara, kung malinis talaga si VP Sara, ba't sila matatakot? Ba't nila kailangan harangin ito, di ba? Gite de la Rosa, sarili niya itong inisyatibo at hindi ito alam ni Vice President Sara Duterte. Nako! Posible raw niyang i-file ang resolution ngayong hapon kung makuha ang sapat na bilang ng lagda ng mga senador o sa susunod na linggo. Kaya nagkakaroon po ng salpukan ang Kamara at saka itong Senado eh. Dahil kung ano po ang inilalatag ng Kamara, hindi po inaaprubahan ng Senado. At saka yung impeachment na ito, ang pagkakaalam ko mga sangkay, hindi po pwedeng idaan yan sa mga papirma-pirma, wag na lang ituloy. Dapat magkaroon po talaga ng impeachment trial. Ito ganito lang yan, para matuldukan na itong ganitong klaseng usapin na tungkol po sa katiwalian daw ni VP Sara, di umano. Ituloy na lang yung impeachment trial. Kasi ganito lang yan. Kahit pa po maraming kakampi si VP Sara sa Senado, kung makita ng mga senador na may kalukuhan nga talaga, ay, Diyos mio marimar, ilalaglag po siya ng kanyang mga kakampi. Kasi no choice sila dyan. Kasi nga, makikita ng taong bayan, especially ngayon, mayroon pong naka-live lagi, di ba? Kumanggi naman si De La Rosa na sabihin kung ilan na ang nag-commit na susuporta at pipirma sa resolution. Gayunman, kahit daw na hindi siya makakuha ng sapat na suporta para maaprubahan, ay ipa-file pa rin niya ito dahil gusto niyang ipahayag ang kanyang posisyon kontra sa impeachment case ni VP Sara. Ba't gano'n, no? Ano naman ang sabi ni Senate President Cheese Escudero tungkol dito? Na una nga ang pinabulaanan ni Senate President Cheese Escudero. Todo tanggi pa sila niyan, mga sangkay, di ba? Sila Cheese, sila Villar, at kung sino-sino pa. No, wala daw ganong klaseng pagpapaperma ng mga para po hindi ituloy yung impeachment. Yung pala mga sangkay. Totoo naman pala, inamin din ni Bato de la Rosa. Pero na may inihaing resolusyon para ibabasura ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Pero kung meron man daw na maghain ng ganitong resolusyon, bago mag-adjourn ang session, aaksyonan, pagdedebatehan, at pagbobotohan naman daw yan ng mga senador. Pero hanggat wala, mananatili sa June 11 ang pagbasa ng articles of impeachment at pagko-convene ng Senado bilang impeachment court. Pakinggan natin ang pahayag ni SP Escudero. Walang ganong uri ng resolusyon na final, open. Wala daw mga sangkay, pero biglang inamin ni Senator Bato. Kumbaga, alam niyo, nagtatakipan na lamang po sila dyan Sa Senado sa ngayon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author, na pinakita lamang din sa akin ng media, ay ika nga mere scrap of paper, unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. Okay, sino-sino yung mga senador na nakatanggap na raw nitong umiikot na draft resolution? Sa Senator Amy Marcos, kinumpirma nga na nakita niya itong nasabing resolusyon. 3 na raw yung nakita niya at marami raw kasing versions at drafts na iba-iba ang bangay. Maging sa Senator Jinggoy Estrada,
nakatanggap din daw ng aktual na kopya ng resolusyon. Nung Lunes pa nga raw ito umiikot. Habang si Senator Ping Lacson naman, Kita nyo na? nakatanggap din itong resolusyon, pero undated, unnumbered, at unaltered daw ito. Sabi niya, kailangan daw ng pirma ng hindi bababa sa 13 senador at i-adopt sa plenaryo. Pero pwede pa rin naman daw itong baliktarin ng Korte Suprema. Balik sa iyo, Bob. Okay. Okay, so ayan, mga sangkay. Again, tapos na po dito. Sa Kamara, tapos na po ito, mga sangkay, yung investigasyon ng confidential funds. Nasa Senado na lamang po talaga yung problema. Diba? Anong gagawin ngayon ng Senado? Ilalaglag ba nila yung impeachment trial? Ang bihira. Deserve naman po ng sambayanan Pilipino, kahit mga DDS. Deserve nila na malaman ng totoo. Diba? Kasi kung wala talagang ginawang kalokohan si VP Sara, lilitaw at lilitaw pa rin po doon. Mismo tayo makaka-witness niyan. Alright? Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.